Today we will be discussing about one-point perspective. So, ang ginagawa dito, so kasi 'di ba marunong na tayo gumawa ng technical drawings, marunong na tayo gumawa ng plate, marunong na tayo gumawa ng orthogonal drawings and orthographic drawings. So ito, this is a much more deeper one about one-point perspective. In this perspective views, so ibang approach 'to ng pagdo-drawing in which ang gagawin natin is from a horizon or horizontal line, gagawa tayo ng vanishing point and dun sa vanishing point na yon dun natin ifo-focus lahat ng drawings natin. So, my explanations dito on how to make a one-point perspective and paano tayo gagawa, paano magdo-draw ng one-point perspective. So, based sa mga mechanical objects na alam natin. So usually kasi ang one point perspective ginagamit to sa kalimitan sa mga civil works to make a realistic na three-dimensional drawing. Pero pwede rin naman natin gamitin to sa atin kasi 'di ba inline din naman kayo sa mga mechanical systems. So pwede rin natin gamitin yung one point perspective. So, magkaroon muna tayo ng brief introduction. So, ano yung contents nitong presentation at ng lesson natin for today? So, magkakaroon tayo ng brief history of one-point perspective. Saan ba siya nagsimula? Saan ba siya galing? Sino ba yung nakaimbento ng ganitong uri ng pagdodrawing? And kung paano ba ito nangyari? Paano ba ito nagagawa, itong one-point perspective na to? So, meron tayong vocabulary dito. May mga different terms kasi na ginagamit when it comes to perspective drawing and each one of them, kailangan is makita natin and malaman natin kung saan ba siya ginagamit yung mga terms na yon. So, may mga different lines din. Itong mga lines na to, usually, napag-usapan na natin to noon. So, alam na natin to, itong mga lines na yan. And then, how will we start creating a drawing with one-point perspective? May example dito, paano gagawa ng one point perspective and paano gagawin ito sa plate. So, pero hindi na tayo gagawa ng ang gagawin natin is ibang approach. So, more on mechanical object yung gagamitin natin na drawing sa one point perspective. So, mechanical object ang gagamitin natin instead of city or futuristic cityscape. So, gagamitin lang natin is mechanical objects for three-dimensional objects. So, kailangan lang naman ang one-point perspective para ma-visualize lalo ng manufacturer yung gagawin niya na dun sa points. Okay? So, proceed tayo sa brief history ng one-point perspective. So, the first signs of one-point perspective, Florentine sculptor and architect Filippo Brunelleschi was the first architect to use mathematical perspective in creating designs for building during the early Renaissance. Kaya siya yung ah, kauna-unahang gumamit ng ganitong uri ng perspective. So, mathematical perspective pa to noon kasi may mga mathematical calculations na ginagamit during the Renaissance period. So, matagal-tagal na rin na ginawa or ginamit ang one-point perspective. So, for example, ganito. So, kung papansinin nyo, kung ititrace nyo yan lahat, pupunta yan lahat sa isang vanishing point nandito sa gitna. So, lahat ng points dyan, lahat ng lines dyan, so pupunta yan sa gitna, yun yung kanyang vanishing point. So, dalawa lang ang line dyan, may horizontal. For example, this one, may mga horizontal dito, may mga vertical, and syempre, lahat ng horizontal and verticals na yon, pupunta yon sa vanishing point. Yun mismo sa pinakagitna. Sa pinakagitna ang vanishing point natin. So, makikita natin yan. So, before one-point perspective, artists had to guess where the lines of buildings would go in their drawings. These drawings tended to look skewed and backward, gaya nito. So, hindi natin alam kung saan natin papupuntahin yung mga lines. Unlike with this one, so maganda tingnan yung perspective dito kasi lahat ng lines, lahat ng points dyan, may isang patutunguhan yan. Doon sa gitna ng perspective natin. So, yan.
So, examples, this one. Dati ganito, 'di ba? So, yung pagkaka-drawing ng mga early Renaissance, ganito. So, without using perspective, di natin alam, or though this is an early art, so, pero hindi natin alam kung saan papunta yung mga lines, may kanya-kanya. For example, yung line dito, papunta dyan, yung line dito papunta dun, yung line dito papunta sa gitna. Ito, walang mga direction yung line. Unlike with the perspective, meron na siyang certain point na doon pang gagalingan ng lahat ng points natin or lahat ng lines dito. So, doon pang gagalingan lahat ng lines doon sa drawing natin. So, vocabulary, isa-isahin natin. So, may tinatawag tayong horizon line where the sky meets the ground, horizontal line. For example, kapag ka nasa may dagat kayo, kung papansinin nyo, yung sky at saka yung sea, they meet, diba, sa isang certain line. For example, nandito yung sky sa taas, tapos nandito yung sea. So, di ba makikita nyo may line doon in between. So, ang tawag natin doon sa kanya is horizon line. So, meron din tayong tinatawag na horizon line dito sa one point perspective. And that horizon line, yun din gagamitin natin na basis ng lahat ng magiging drawings natin. For example, this horizon line. Okay, yung horizon line na yan, yung magiging basis ng pagdodrawing natin ng perspective. So, may tinatawag rin tayong vanishing point, the place where all lines meet or vanish. Okay, it is located on the horizon line. Kung nasaan yung horizon line, nandoon yung vanishing point. And lahat ng lines papunta doon sa drawing, doon magmi-meet sa vanishing point na yon. Okay, so lahat ng lines ng drawing natin, doon yan papunta sa vanishing point. Lahat ng yon papunta doon sa vanishing point na tinatawag. So, okay, dalawa, horizon line and vanishing point. Meron din tayong horizontal line. Alam na natin to, parallel sa horizon line, pero hindi siya nasa horizon. Okay? So, kung ito yung horizon natin, pahiga, ang horizontal line, pahiga rin, pero hindi siya nasa horizon mismo. Naka-offset siya dun sa horizon. Parallel lang siya. Now, ang vertical line naman, opposite, or I mean perpendicular siya sa horizon. So, naka 90 degrees siya dun sa horizon, ang vertical line natin. So, yan ang pagkakaiba between horizontal and vertical line. Now, ang orthogonal lines, ito yung mga lines na dinodrawing natin sa one-point perspective. These lines are drawn to the vanishing point. Okay? So, yan ang orthogonal lines. Magkakaroon tayo ng example dito mamaya. So, lines that create the sides of an object in one-point perspective, these lines are drawn to the vanishing point. So, yan ang vocabulary natin. So, ito yung mga sinasabi natin. Yung horizon line, ito yung tinatawag natin na horizon line. Itong part na to. Now, yung point dito is what we so-called the vanishing point. Yung point mismo doon. Kung saan nagmi-meet lahat ng horizon line. So, yan ang tinatawag natin na vanishing point. Now, ang horizontal lines are these lines. Itong mga line na to, di ba? These are horizontal. Yan. Yan. Ito. Ang vertical lines, ito. Yung patayo. Now, ang orthogonal lines is ito. Itong part na to. Ito yung orthogonal lines. Notice distortion as objects are further from vanishing point. So, habang lumalayo yung object, di ba parang papalaki ng papalaki. Parang gumagawa tayo ng kalsada. Habang lumalayo, lumiliit yung perspective drawing natin. Habang lumalayo, paliit ng paliit dito. Kumbaga, parang nagbabanish. Nawawala yung drawing natin habang papalapit siya dun sa vanishing point. So, how to draw a horizon line across your paper? First is draw a horizon line across your paper. So, ang gagawin na lang natin dito is magkakaroon tayo dito ng visualization. So, wait lang, ayusin ko lang ulit. Yan, as you can see here, sa dinodrawing natin. So, 'di ba, ang unang sabi doon, ang unang gagawin natin is for us to draw a horizontal line.
or let's set this as our horizon. Ito. So, kung yan yung magiging horizon natin, so, dyan magiging, magbe-base yung drawing natin sa horizon na yan. Okay, and then after that is gumawa daw tayo ng vanishing point. So, let's assign here our vanishing point dyan. Or baka hindi nakikita, laki-lakihan natin. Ayan, dito. Yan, dyan yung vanishing point natin. So, anong ibang sabi doon? Draw a square or rectangle on the left side of your paper below the horizon line. So, ang sabi dyan is, idodrawing natin yung shape natin. For example, yung shape natin is idodrawing natin siya dito. So, manipis muna ang gagamitin natin. Say example, this one. So, example, gagawa tayo ng cube. Okay, so example, gagawa tayo ng cube. So, idodrawing natin yung line natin dyan or yung object. Sa kung saang point man. For example, kung saan point man natin siya ilalagay. For example, dito. Next, create the orthogonal lines by connecting three corners of your square or rectangle to the vanishing point. Now, yung lahat ng corners dyan, we will make a orthogonal lines by connecting the corners na to papunta dun sa vanishing point natin. Yan. Example yan. Kita nyo, galing dun sa corner, papunta dun sa vanishing point. So, another. Galing naman dito sa kabilang corner, papunta naman dun sa another vanishing point. Then, papunta dito sa other corner. Papunta dun sa vanishing point natin. So, nakikita nyo, may ganyan na tayo. So, yan. For example, like that. So, next is to draw a horizontal line to create the top of your form. So, magdodraw daw tayo ng horizontal line. Example, here. Horizontal line dyan. Para madrawing natin yung top ng form. And then, vertical line naman para ma-drawing din natin yung side. Okay, so from here, another vertical line dyan sa point na yan. So, napapansin nyo? Yan. After that, erase your remaining orthogonal lines. I-erasein nyo na yan. Pero before that, taba-tabaan natin to. I-drawing muna natin yung mismong figure natin. So, pwede nyo na yung i-connect yung figure natin. Then, you can now create those lines. Pwede nyo na siyang i-trace ng mas makapal. Lakihan natin para makita natin. Yan. Pwede nyo na siyang i-trace ng mas makapal ngayon. And then, yung dito, iti-trace nyo na yan. Sorry, i-connect nyo na yan. Same with here. Pati nang nandito. Pag titracean nyo yan, syempre yung orthogonal lines na ginawa nyo. So, yan ang sa one point perspective natin. So, pwedeng hindi nyo naalisin yung orthogonal lines para mas malinaw yung view natin. Pwedeng hindi na yan alisin yung orthogonal lines. So, another, pwede rin tayong gumawa ng, for example, another shape here.
dito sa point na yan. Yan. Yan, example like that. Pwede rin tayong gumawa dyan. Wait lang, ibaba ko lang siya ng konti. Yan. Ang gagawin naman natin is ulit, gawa ulit tayo ng orthogonal lines. Lahat papunta doon. Another orthogonal line galing dito. Punta dyan. Na, kung yung mga orthogonal lines natin is natago, gaya nito. Example, nakatago yung orthogonal lines. So, ito, kung gagawa kasi tayo ng orthogonal lines dito, may tatago lang din naman yan. Sa loob lang naman. So, no need to put orthogonal lines dyan. So, di na natin kailangan maglagay dyan. Kung may tatago lang naman yan, pag gumawa tayo dun sa perspective drawing. Kasi 'di ba ang sabi na next is to make a vertical or horizontal line. So, gawa tayo ng vertical line dito. Example here. Or pwedeng slant line perpendicular to this one or parallel to this one. Parallel sila dyan. So, pwedeng gawin natin na ganyan. Then, saka tayo gumawa ng i-connect na natin yung lines nila dito. Or mali. Yan. Pwede rin nyo yung gawin sa taas. Say example, gusto nyo gumawa ng rectangular shape dito sa pinakataas. Okay, so same procedure. Example yan yung shape. Gawa ulit tayo ng mga orthogonal lines galing dyan. Yan, papunta doon sa vanishing point natin. So lahat lang yan, papunta lahat yan lagi sa vanishing point yung mga orthogonal lines natin. Yan, papunta rin dyan. Okay? So adjust natin ng konti. Yan. Then anong sabi natin sunod? Gumawa ng horizontal or vertical lines. Example dito, o yan. Horizontal line. Tapos gawa tayo ng vertical line. Tapos another line here. Tapos i-trace na natin yung mga orthogonal lines natin. So, yan. Ganyan tayo gumawa ng one-point perspective. Okay? So, yan ang tinatawag natin na one-point perspective. Now, if you want, or pwede tayong gumawa ng mga complicated na objects. Pwede kasi natin tong mag-stack. Pwede tayo mag-stack dito. For example, lalagay tayo ng another part here. Ganyan. I-stack natin yung ating object dito. So, itong nandito sa likod. So, may erase na tong nandito sa likod na part na to. So, pwede na lang natin tong paikliin papunta dyan. Isin natin to. As well as this one.
Dito na natin siya i-stop. Kasi magkapatong na sila dyan eh. Yan. Say example, magkapatong na sila. Tapos ito, habaan natin. Yan. Ang gagawin natin, syempre, dating gawa ulit tayo ng mga orthogonal lines. Mga construction lines natin dyan. Papunta dun lagi sa vanishing point. Laging papunta sa vanishing point ang punta ng construction lines natin. Yan. Okay? So, wag malilito sa mga construction lines na yan. So, we can now make a vertical line dito. Punta dyan. Dito naman, horizontal line naman para sa top. Kailangan parallel siya sa horizon natin. Yan. And then, another line here. Kukonekta natin siya doon sa horizon natin. Dito. Medyo tagilid siya ng konti. Or, gawa na lang tayo panibagong line. Yan. Then, ito naman, galing here, pupunta doon. So, yan. Kung napapansin nyo, parang may letter L shape na tayo. Kung papansinin nyo, iba yan dun sa isometric drawing natin. 'Di ba? Kasi dun sa isometric drawing, naka 30 degrees. So, ito, iba. Iba yung naging itsura ng drawing natin, ng in-stock natin. Okay? So, 'di ba ganyan yung naging itsura ng drawing natin? Iba siya dun sa usual na ginagawa natin na isometric drawing. Now, yung mga isometric drawings natin, kung gusto natin gawin na one point perspective, pwede rin natin siyang gawin dito. Okay? So, pwede rin natin gawin yung mga ginawa natin noon na isometric drawing. Say example, gawin natin yung isang ginawa natin last time. So, dito natin sa kabila. So, gawa ulit tayo ng horizontal line. Gawa tayo horizontal line. Gawin natin yung isang plate na ginawa natin. So, di ba dun sa plate na ginawa natin, parang may ginawa tayong square doon, dalawa. Ay, gawa muna pala tayo ng vanishing point. So, dito na lang. May dalawang square tayo. Oh. Yan. Then, gawa tayo ng mga construction lines. Yan.
Uy, wala. Sorry. Yan. Next is to make yung mga horizontal lines natin. Black. Yung mga horizontal lines naman natin ang gagawin natin. So, another one. Yan. Okay, so pwede na nating gumawa ng vertical line dito. Okay, so vertical line dyan sa part na yan. Yan. Then, another horizontal line. Connecta na natin siya hanggang dun sa kabilang side. Para makita natin na parang merong uka dito sa part na to. Or may groove. Dyan sa part na yan. Then, horizontal line dito. Or trace ng orthogonal line. Then, also sa part na to. Yan. So, dito rin. So, dyan, sa part na yan. Lalagay natin. Also, here. Lalagyan rin natin sa part na to. Now, pagdating dito sa part na to, pwede natin siyang i-extend hanggang dun sa dulo. Isa example dyan. Then, gawa tayo ng vertical line. Yan, dyan. Okay, hanggang dyan. Or, hindi na siya vertical. Kailangan perpendicular. Perpendicular siya sa horizontal line natin. Kung mayroon kayong protractor, mas maayos nyo yung pag-trace ng lines na yan. Up until, pwede natin itong i-extend. Kung hindi pa natin alam, yan. Para in case na gumawa tayo dito ng vertical line. Okay, so ito, pwede na lang natin itong i-trim. Papunta dyan. So, wala lang tayo bagong line. Yan. Okay? So, pag ganyan, pwedeng mag-draw ulit kayo ng another construction line or orthogonal line dito sa part na to. Papunta ulit doon. Ayan. Yan. Then, draw nyo na yung vertical line hanggang dito sa, now, para hindi kayo malito, bigyan natin ng another construction line dito para makita natin kung nasaan yan. Nipisan lang natin. Sinasabi natin construction line, maninipis lang yung construction lines natin. Yan. Para pag gumawa kayo ng
horizontal line dito, pataas, or black. Alam nyo kung hanggang saan aabot yung vertical lines. Then horizontal line here. And saka nyo na gawin yung orthogonal lines natin. Lagay natin siya dyan. And dito naman, ilalagay natin siya dito. Okay, so that's how we do one-point perspective ng mga drawings natin. So, nabivisualize nyo kung anong itsura, di ba? Para siyang block na mayroong dalawang sungay dito. So, ito pwede nating alisin to para di kayo malito. So, yan. Ganyan tayo gumawa ng one-point perspective. So, ang one-point perspective from the word itself, galing siya sa iisang point lang. Iisang vanishing point lang yung ginagamit natin. The rest ng line is papunta na towards doon sa single point natin na yan. Okay? So, palitan ko lang yung sinishare ko na screen. Tingnan nyo ulit. Punta tayo sa tinatawag natin na two-point perspective. Ayan. So, ito, these are another terms about perspective drawings. So, discuss rin natin ito madali. So, parehas na ito kanina. So, one-point perspective. Tapos na tayo dyan. Perspective drawings are design drawings that convey more or less the actual appearance of the building or object. Yung mismong appearance ng object natin. And are therefore of considerable value in enabling layman to appreciate points of design which are not easily understood by them from orthographic projections. So, yung mga mahirap na tingnan sa mga orthographic projections, yung mga three-dimensional, di ba may certain parts na mahirap tingnan sa three-dimensional gaya ng sa exam natin. So, ang gagawin natin is, parang gagawa tayo ng perspective drawing para mas ma-appreciate natin. Mas madali natin siyang makita in case na, ay, putik. So, ang perspective drawing, so hindi pala siya naka-on mic. So, design drawings that convey more or less the actual performance of the building or object. Actual performance meaning yung talagang view ng object in which appreciable siya na pag tiningnan natin, easily understood na siya. So, usually kasi 'di ba gaya nung sa exam natin, 'di ba may mga parts doon na mahirap intindihin kahit na naka isometric projection na. So, kaya tayo nagkakaroon ng perspective drawing para mas mapadali yung pag-intindi natin sa mga projections na yon. Okay? There are a number of ways of setting up perspective and the underlying theories are complex. So, ito yung diniscuss natin kanina. One-point perspective. May isang vanishing point lang tayo. Using one-point perspective, parallel lines converge to one point somewhere in the distance. So, lahat lang yan papasok dun sa isang vanishing point natin. This point is called the vanishing point. This gives object an impression of depth.
Kumbaga parang lumalayo yung object natin. 'Pag tiningnan natin yung object, parang lumalayo siya papunta dun sa vanishing point natin. So, the sides of an object diminish towards the vanishing point. Kung papansinin niyo, lumiliit yung object towards the vanishing point. So, all vertical and horizontal lines, though, are drawn with no perspective. Example, face on. Yung mga vertical lines na yan and horizontal line, usually, drawn with no perspective. Pero dito naka one point perspective tayo. So, one point perspective though is of limited use. The main problem being that the perspective is too pronounced for small products, making them looking bigger than they actually are. Okay? So, parang ganito. Yung mga small products, parang pinapalaki. Gaya nito, video recorder or cassette tape ata yan. So, kung papansinin nyo, parang lumaki masyado yung tape. Pero in real life, maliit lang naman talaga yan, di ba? Maliit lang naman talaga yung tape na ganito. Yung radio tape. So, maliit lang naman yan. So, gaya nito. For example, gaya nito, parang kusina to, di ba? Parang kusina, may refrigerator. Lahat lang siya nag-converge doon sa one point perspective. So, although it is possible to sketch products in one point perspective, the perspective is too aggressive on the eye, making products look bigger than they actually are. So, parang pinapalaki niya yung mga products gaya ng in which kung titingnan natin hindi naman talaga siya ganoon kalaki. For example, ganito, o yung ref, parang maliit yung ref dito as compare natin doon sa oven, 'di ba? Parang ang laki na ng oven dito sa perspective natin dito. So, pero puwede rin naman natin yang paliitin based do'n sa preference na gagamitin natin. Na may naisip na ako, for your plate, ang gagawin niyo tuloy sa plate is hanap lang kayo ng any object diyan sa bahay niyo and then gagawan niyo siya ng one point perspective. Okay? For example, yung television. Any object diyan sa palibot nyo na makita nyo lang, any object. For example, yung TV, gawan nyo siya ng one point perspective. So, yan. Example, TV. For example, yung daan papunta sa kung saan man nyo po, saan pupunta. So, gagawa kayo ng any one point perspective drawing. So, ang title nun is perspective drawing. Dito ko na lang siya sasabihin. Wala tayong gagayahan yan. Gagawin nyo yung dun sa imagination nyo. Okay? So, for example, kayo ng mga libro, nagpatong-patong kayo ng mga libro, and then gagawan nyo siya ng one point perspective. So, depende sa kung ano yung gagawin yung preference. That will be made up until next week. So, may 1 week ulit tayo. Next week, ang time natin for technical drawing is magiging asynchronous kasi gagawin nyo yung plate nyo. Yun. So, one point perspective ang gagawin nyo na plate. So, any object na makita nyo or nakikita nyo na object. Na meron din tayo ditong tinatawag na two-point perspective. So, the two-point perspective, from the word itself, two-point, dalawang vanishing point. Diba? There are two vanishing points on the horizon. Vertical lines have no perspective applied to them. So, instead na magkaroon ng mga horizontal line, di ba? Kung papansinin nyo, wala ng horizontal line dito. Nagkaroon na ng two-point perspective. So, dalawa na yung vanishing point natin dyan. And lahat ng yun, pupunta dyan. So, wala ng horizontal line. Ang wala na lang dyan perspective are the vertical lines. Okay, vertical lines na yan. Wala ka nang makikitang horizontal line dyan. Kasi lahat ng yon papunta na sa vanishing points natin. Instead na magkaroon ng horizontal line, pupunta na lang siya sa dalawang vanishing points natin. By altering the proximity of the vanishing points to the object, you can make the object look big or small. So, gaya nito.
So, gaya nito, linakihan mo lang yung distance nito, parang lumaki yung object. Tapos, nung niliitan mo naman yung angle dito sa part na to, parang lumiit naman yung object natin. So, yan. Parang pwede nating palakihin or paliitin yung object natin. So, 3-point perspective. 3 points perspective is a development of 2-point perspective. From the word itself, 3-point. So, ito naman, tatlo naman yung vanishing points. Nakita nyo? May isa dyan, may isa dito, tapos may isa dito. So, bali, tatlo na yung vanishing point ng 3-point perspective natin. 3 points perspective, like 2-point, it has two vanishing points somewhere on the horizon. So, dalawa sa horizon, tapos may isa pa dito. But 3 points perspective also has a vanishing point somewhere above or below the horizon. So, like this one, baba siya ng horizon. Yung horizon natin is nandito, sa part na yan. So, di ba nandito yung horizon natin sa part na yan? Then, yung another perspective natin is naandito. So, kaya nagkaroon dito ng pagkakaiba sa 2-point perspective. So, yan ang 3-point perspective natin. In general, most designers create drawings with a vanishing point far below the horizon. For example, nandito yung horizon natin. Then yung vanishing point is nilalagay nila below sa baba mismo nung horizon natin. So that the depth added to the verticals is only slight. In many cases, the vanishing point is not even on the paper. Learning how to apply vertical perspective will make your drawings more and more realistic. Okay, so yan ang lesson natin about perspective drawings. Ulitin ko, your plate, you will make a perspective drawing out of the objects na nakikita nyo sa surroundings. So, ang title niyan is 1 point perspective. So, 1 point lang. Ito lang muna ang pagpraktisan natin. So, yun yung plate title natin. Walang dimension. Kayo ang magde-decide ng mga dimension na magiging perspective drawings nyo. Okay? So, that's how we will make, ayan yung magiging plate 4 natin. Okay? So, gaya ng dati, so compile ulit natin siya, and then isasubmit nyo siya sa akin. Okay? So, any questions?